Eto na ang araw ng lipad namin papuntang Vietnam, kaya naman tara at samahan nyo kami magpapamilyang lumipad papuntang Vietnam. Hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, umaga pa lang, aligaga na nga ako sa pag-aayos ng aming mga bagahe. Actually, 3 days na ako nag-aayos mga mare, and talaga kahit na nakaayos na, bubuksan at bubuksan pa rin talaga ang maleta kasi may nakalimutan pang ilagay. And finally ngayong araw, nagpa-finalize na nga lang ako, kaya naman pinatimbang ko na kay Daddy etong mga maleta namin para malaman namin kung sakto nga ba. Dalawang malaking maleta nga lang sana ang dadalhin namin, kaso itong si Aizen gusto nga niya meron siyang sariling maleta, kaya naman ayan at pinagbigyan na namin. Nilagyan ko na lang ito ng cover at nagantay na lang kami ng oras dahil hapon pa naman kami magbibiyahe mga mare. At eto na nga ang pormahan ng ating batang Koreano na ready na lumipad papuntang Vietnam. Itong batang to mga mare, sanay na talaga siyang lumilipad at ngayon excited na siya. Bali sa Manila nga pala ang lipad namin, napagdesisyonan namin na mag point to point na lang kami, kaya dito na lang kami sa may SM City Clark nagpahatid at inantay na nga lang namin yung bus na sasakyan namin papuntang Naiya. And syempre as expected, kakaalis pa lang ng bus mga mare, ayan ang Daddy Borlog na. Alam nyo ba mga mare, etong trip namin papuntang Vietnam surprise regalo ko talaga para kay Daddy para mag-celebrate kami ng 8 years anniversary and 4 years wedding anniversary. Mga mare, 8 years total na nga kami nagsasama ni Daddy and 4 years doon wedding anniversary namin. Tama ba? Basta sa 8 years na yon, yung 4 na taon kasal na Hindi kami. Nga dapat alam ni Daddy na nagbook ako ng trip ng papuntang Vietnam mga mare, kaso etong kumare nyo medyo matabil ang dila at hindi ko talaga napigilan yung sarili ko at nasabi ko nga sa kanya kasama ng mga kaibigan ko noon. Surprise ko talaga dapat sa kanya to na wala siyang kaalam-alam na aalis kami mga mare, bayad na yung flight ticket namin and yung hotel namin, sasama na lang dapat Matagal ko na talaga pinlano itong trip na ito mga mare. June pa lang kasi nakabook na itong flight namin. And nakimkim ko siya ng ilang buwan mga mare na hindi sinasabi sa kanya, pero hindi na talaga kinaya ng bunganga ko at naisplok ko na nga sa kanya. Nashock pa nga siya mga mare, akala niya nagbibiro ako dahil wala ngang bakas na nagbook ako ng flight and nagbook ako ng hotel namin. Sabi ko kasi sa kanya mga mare, talagang pinag-ipunan ko itong trip namin at balak ko talaga siyang isurprise. Hindi man siya na-surprise kagaya ng pinlano ko mga mare, at least na-surprise pa rin naman siya dahil magti-trip kami ng Vietnam na wala na siyang gagastusin. Ang kaso, knowing Daddy, hindi niya nga hahayaan na aalis kami na wala nga siyang gagastusin, kaya naman yung allowance namin siya pa rin ang nag-cover. Hindi daw pwede na ako lang gumastos sa trip namin, kailangan gagastos siya dahil siya ang lalaki, kaya naman ayun, wala na rin akong nagawa and syempre, pinayagan ko na siya. Anyway, pagdating namin dito sa may Naiya mga mare, alas 8 na yan ng gabi and syempre, nagugutom na kami, kaya naman naghanap kami ng makakainan and dito nga kami sa may Kenny Rogers napadpad. Roasted chicken ang in-order ni Daddy and in-orderan naman niya ako nitong steak. Ang sarap ng steak ng Kenny Rogers mga mare, tamang-tama ang timpla at pagkakaluto. Dito na nga rin pala kami nagpalipas ng oras mga mare dahil kumain kami around 30 plus minutes din ang inabot. Yung flight namin is around 10:45 and dapat 1 hour before nasa boarding gate ka na. Kaya eto, pagkatapos namin kumain mga mare, itong si Aizen parang walang kinain dahil tignan nyo naman, napakabibo, takbo nga siya ng takbo at talagang lumalayo pa siya. Hinahayaan naman namin siya ni Daddy mga mare, kailangan talagang pagurin itong batang ito para pagsakay namin ng eroplano talagang matulog nga siya ng mahimbing. Alam nyo ba, hindi na rin naman kami nahihirapan kay Aizen kapag sumasakay kami ng eroplano, hindi kagaya nung first time yung sumakay mga mare, napakaingay niya at iyak siya ng iyak. Pero ngayon excited nga siya. Tignan nyo naman yung tawa ng ating batang Koreano ang gusto ko sa kanya nasasaway na nga siya. Alam niya na kung ano yung di dapat niyang gawin kapag nasa loob na ng eroplano. Mas na-enjoy na nga namin yung travel namin ngayon dahil nakikinig na etong si Aizen. Nung mga naunang travel kasi namin mga mare, ang bata-bata pa ni Aizen, hindi siya nasasaway, nag-iingay siya sa loob ng eroplano and syempre bilang bata wala naman tayong magagawa dahil bata yan. At dahil nga hindi makontrol yung pag-iyak ng bata sa eroplano nung mga nakaraang travel namin marami nga rin kaming na-encounter na mga Karen, lalaki pa. At meron pa talaga mga times na mapuntik kaming mapaaway mga mare, nagkasagutan talaga kami ng foreigner na yun, dinugo pa nga ang ilong ko dahil English. Naku, hindi ko makakalimutan yun mga mare, delayed kasi yung flight namin, it turns out pareho pala kami ng flight mga mare. And syempre, alam nyo naman kapag yung mga bata inaantok na, wala na talaga sa mood yan at mag-iingay at mag-iingay. So, papanoorin lang namin sa cellphone si Aizen dahil yun lang yung way namin na pampakalma, pero gusto niya mga mare, patayin namin yung cellphone dahil maingay. 1 year old pa lang si Aizen nun mga mare, ang sabi ba naman niya, dapat marunong na mag-headset si Aizen, talaga namang kumulo yung dugo ko dun sa sinabi sabi pa nga niya mga mare, teacher daw siya wala naman nagtatanong at saka kung teacher siya sana mas maintindihan niya kung bakit ganun nga kaingay si Aizen. Ay naku mga mare, hindi ko talaga makakalimutan yung experience na yun. Buti na nga lang ngayon hindi na kami nakaka-encounter ng ganun dahil sa eroplano tahimik na itong si Aizen. At dahil pinagod na nga namin siya sa airport mga mare, yung buong biyahe namin natulog na lang talaga siya and sinabayan ko naman siya, maya-maya lang
lang, nakalapag na nga kami dito sa may Vietnam around 3 a.m. Kahit nga pare-pareho kaming antok na antok dyan dahil madaling araw yan mga mare, kailangan na namin kunin yung mga bagahe namin. Buti na lang paglabas namin ng airport, meron na nga nag-aantay na driver sa amin mula sa aming hotel. Eto nga nakalagay ang aking pangalan. Nagpa-organize na lang ako ng pick-up from my hotel mga mare. $18 lang yung binayad namin or nasa 1,000 plus. And eto nga pala yung hotel namin. Ang pangalan is My Moon Hotel. Napaka-social and classic ng interior design ng aming hotel mga mare. At eto naman yung kwarto namin, talagang nagustuhan ko. Hindi na nga ako masyado nakapag-video dyan dahil diretso tulog na nga kaming magpapamilya. Yun lang, abangan nyo ang aming day 1 in Hanoi. Bye!